Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programa Ang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong mga talata na pagbubulay-bulayan ngayon ay makikita sa aklat ni Mateo, Kabanatang 7, talatang 13 hanggang talatang 16. Pinamagatan ko po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon na sa katanungan na bilang o katangian. Babasahin ko po sa inyo ang talata. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisalapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong mani nila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Mateo Kabanatang 7, talatang 13 hanggang 16. Noong suguin ng Diyos si Propeta Samuel sa bahay ni Isay na Bethlehemita para pahiran ng langis ang magiging kapalit na hari ng mga Israelita pagkatapos ni Saul. At noong pinaraan ni Isay ang 7 anak niya sa tapat ni Propeta Samuel, sa buong akala niya isa sa mga iyon ang pinili ng Diyos upang pahiran niya ng langis. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Unang Samuel, Kabanatang 16, talatang 7. Karaniwan na sa tao kung siya ay mamimili ng kanyang magiging katuwang sa buhay, ang tumingin sa kanyang mukha, kulay, taas, o iba pang panglabas na katangian kaysa panloob na katangian gaya ng kabanalan, pagkatakot sa Diyos, magandang kalooban, pag-uugali o pagkikitungo sa mga kapwa-tao. Ganyan din ang kasalukuyang nangyayari sa mga tao sa mga bagay ng Espiritu. Ang higit na pinahahalagaan nila ay ang bilang at hindi ang katangian ng mga taong nakikisama sa kanila. Katulad sa mga iglesia lokal o kapulungang Kristiyano, at hindi na rin gaanong inuusisa kung sila ay talagang naipanganak na muli sa pamagitan ng matapat na pagsisisi ng kasalanan, pagtalikod sa mga ito, at handang mamuhay ng maka-Diyos na kabanalan, at higit sa lahat, handang madisiplina sa oras na masumpang namumuhay o nagsasanay ng kasalanang pamumuhay. Sapagkat para sa maraming pastor o mga ibang kongregasyon, ang mahalaga sa kanila ay ang bilang ng mga taong nakikisama sa kapulungan para sa kapakanang pera. Maganda sa mata ng lipunan kung marami ang bilang ng mga pumapasok sa loob ng kanilang mga kapilya. At sa palagay nila, ito ay isang tanda ng kanilang matagumpay na ministeryo. Kahit nagiging madali din sa mga tao ang makisama sa kanila, sapagkat sila ay marami at hindi nasasaktan sa kanilang mga kalooban sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa kasalukuyan, isang napakatandang kongregasyon na napuntaan ng isang pastor na talagang mangangaral ng katotohanan, kabanalan sa pamumuhay at pagtatapat sa Diyos sa lahat ng mga bagay, ay napunta sa iglesia ito at kinuha siya na maging pastor nila. Pagkatapos ng mga ilang buwang pagpapastor niya sa kanila, naipagtapat ng nakakarami sa kanila na hindi nila natutuhan ang mga raming bagay na itinuturo niya
Kaya't ang marami sa kanila ay muling nangagpatotoo ng kanilang bagong karanasan ng pananampalataya kay Kristo Jesus at muling nagpabautismo. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kaibigan ng programang ito, katagpuin ng Diyos. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon Jesucristo na mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta o kung hindi man sa mga taong mapagbigay lugod sa kapwa sa halip na magbibigay lugod sa Diyos. Hindi bali kung maliit o kakaunti ang mga kasama sa kapulungan, ngunit nabubuhay sa buong takot at kabanalan sa Diyos. Kaysa marami nga ang bilang, ngunit bulok naman ang kalooban at hindi talagang naipanganak na muli. Ang sabi ng salita ng Diyos sa atin sa mga taong katulad ng mga ito, magsilabas kayo sa Kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Apokalipsis, Kabanatang 18, Talatang 4. At huwag kayong magkikibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng sanlibutan, kundi bagkus sa watain ninyo. Efeso, Kabanatang 5, Talatang 11. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsiiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo sa ng mga bagay na marimi, at kayo ay aking tatanggapin, at ako sa inyo ay magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. 2 Korinto, Kabanatang 6, Talatang 17 at 18. Sa kawakasan, ito ang laging isipin natin. Hindi tumitingin ang Diyos sa bilang. Ang mahalaga sa Kanya ay ang katangian ng ating pagiging anak ng Diyos kay Kristo Jesus at nabubuhay sa Kanyang kabanalan. Pagpalain kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po ng marami na sa kabila na kami marami dahil sa kasalanan, kami iyong pinapaging banal dahil sa dugo ng aming Panginoon Kristo. At sa tulong ng Espiritong Banal sa amin, amin po nagawa ang aming personal na pagtitiwala sa Kanya. At ngayon, tulungan mo po kami mamuhay sa buong kalooban mo, Diyos, upang ikaw ay maluwalhati namin. Binabalik po namin ang kapurihan at pagpapasalamat sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Mag-live po kayo ng Diyos.